Ayun nga. So guys, ngayong araw meron lang tayong pipick upin na unit, no. Hindi ko masabing bago kasi luma na siya eh. Pina-shipping ko lang siya by parts. Galing pa ng Pangasinan, I think. Dinasassemble tapos drop and go lang, Victory. So ayun. Pick upin natin siya dito sa malapit na drop and go. And unbox natin. Okay. Tabi tayo dito. Drop and go. Drop and go. Ito. Yung bukas pa. Drop and go. Park na tayo dito. So ito na yung unit natin, no. Napakabigat, so unbox muna natin, then buuin natin. So ayan, ito yung nakuha nating unit. Kung makikita nyo, ano siya, Yamaha Chappy. So mamaya bukasan pa natin ibang parts para makita natin yung full spec nya. Okay, so unang kahon nabuksan natin yung mismong chassis niya at saka yung engine. So far napatayo na natin sa stand. Okay. Ito yung pangalawang kahon. Dito yung tinidor at saka yung taillight assembly at saka itong handlebar. So kabit ko na itong front shock niya para tumayo na. Lagyan natin ng gulong. Okay. Ayan, may front shock na siya, tsaka manibela. Yung isa pang kasama sa box is yung taillight assembly at saka itong exhaust pipe. So may mga tornilyong kasama dito. Yan natin buksan. Buksan muna natin yung dalawa pang box. Hanapin natin yung gulong para makabit natin. So andito na yung dalawang gulong tsaka yung rear shock. Okay. So, ito yung front brake panel. Rear wheel. Tapos ito. Nako, parang may durog na bushing. So, itong pagkakabit ko dito sa front shock, di kasi ako sure kung saan nakalagay yung brake panel, kaliwa ba o sa kanan. So, ayun, basta ko na lang nilagay. So, tingnan natin kung magmamatch. Ano bang sprocket nito? 37. Nice. Medyo ayun lang. Kalug yung mga damper. Sige, mariremedyohan naman yan. Buuin na lang natin muna ngayon para mapaandar. Ito, buo na siya. Lahat ng mechanical parts kompleto naman. Sa ganitong estado, mapapaandar naman natin to. Nakabit ko na yung pipe, cambio, preno, stand. Okay naman. Rolling naman ng maayos yung gulong. Preno, okay. Parehas makapal yung brake pads. Transmission, okay. Pumapasok naman. So, wirings. Hindi ko kabisado wirings nito eh. So, first time ko kasi magkaroon ng Chappy. So, tingnan natin yung transmission, okay naman, pumapasok lahat ng cambio, 3-speed rotation. So pagkatapos ng third gear, balik siya sa neutral. So ayun, so nakita ko na may maraming parts na kailangang palitan para ma-restore talaga.
Pero so far, mostly mechanical parts, kompleto naman. So, itong, tingin ko ito yung oil pump. Hindi ako nagkakamali kasi may hose galing dun sa oil tank. Kulang ng bolt. Hindi ko alam kung gumagana to. So, hahaluin ko na lang muna sa tangke ng gasolina, no? So, ito, may chinek ko kanina. Okay naman yung level ng transmission oil. Napakaganda pa, mapulang mapula pa. So, ngayon, sasalina ko muna siya ng gasolina sa tangke. Hahalo na muna tayo ng tuti tsaka gas. Okay, para matesting natin. Electricals, since hindi ko kabisado to. Hindi ko alam kung CDI na o platino to. Sana CDI na para less hassle. Tapos nakita ko yung ignition coil niya. Yung kanyang, eto. Ayan, makikita nyo. Mitsubishi brand. Yung ko na dual ignition type. Yung pwedeng diretso na sa primary coil. Diretso dito under yan. So, salina ko ng gas. Tingnan natin kung may kuryente. Tapos, test ride tayo. So, nasalina ko na siya ng gas. Inalog-alog ko ng konti. So, hintay lang natin mag-settle pa ng konti. Tapos, alugin ko pa ng konti. Pinuksan ko yung cover dito. So, may battery siya. Hindi ko alam kung test natin kung 6 volts o 12 volts. Pero, ano ba to? Ayun, 12 volts nakalagay. So, converted na siya. Alam ko kasi yung Choppy initially, nilabas to 6 volts lang. So, kino-convert. Earlier models, alam ko platino. So, sana CDI na to. Dito malalaman yun kung may contact point dito. Pero sa nakikita ko, mukhang namang CDI na. Sana. So, ito, tago lang dyan. Mukhang connection sa taillight, mga gauge. Ito yung primary niyan Itong black with red. So, modified yung linya. Papunta. Saan ba to? Ayun, tama. Papunta dito sa ignition coil. Primary. Nakatap siya dito. Gagana kaya susian ito? Mukhang gagana kasi may linya dun. Pero ano siya? Mukhang nakarekta na din. Okay, aralin natin to. So, as it looks, mukhang aandar naman. Kompleto naman yung linya. Sige, tingnan natin. So, sa pagre-restore, plano ko rin naman talagang baguhin talaga totally yung wiring. I-update ba? Kasi may nabibili naman na bagong harness Kabit muna ako ng spark plug dito. Tingnan natin kung may kuryente. Okay. Susi natin. Kaya susi natin. Spark plug. Tingnan natin padyak natin kung may kuryente. Uy, may kuryente. Lakas. Under to. Pwede na. Start na natin. So, yun nga, may kuryente. Chinek natin. May gasolina na. Padyak natin. Tingnan natin kung kaya sa unang padyak. Medyo sumasabit yung kicker sa pipe pero maliit na bagay na yan. Subukan natin. Binuksan ko yung gripo papuntang carb. So sana hindi nag-overflow. So kung may konting laman pang gasolina to, dapat walang padyak. Andar to. Nice. Andar nga. Ang ingay ng pipe. Ang ingay ng pipe pero quality. Okay, so ito na paandar ko na siya. Nabuo ko na. Test ride lang natin. Hindi ko na muna kinabit yung iba pang accessories. So tara, ikot lang natin mabilis. So far okay naman. May ingay lang dito sa gilid. Hindi ko alam kung kadena lang o may issue sa makina, hindi ko alam, pero silipin natin sa mga susunod na araw. Sa ngayon, ikot lang muna tayong mabilis. Next video siguro, lagay natin kung ano yung mga kulang kailangan palitan.
Yun guys, running na yung Choppy natin. 3-speed to na Choppy, 50cc. So yan, binuo natin siya. Running naman, okay naman. May mga minor issue pero kaya naman gawa ng paraan. So yung fairings nito, kompleto din. Nakakahon pa, hindi ko pa na-check. Papeles, okay din naman. Pero hayaan ko na munang ganito. Takbo-takbo ng konti. Tingnan natin kung ano yung mga kailangang palitan para maging mas reliable. Tapos saka na yung aesthetics, saka na yung repaint. Unahin ko muna yung mga mahalaga, no? So hanggang dito na lang muna. Kita-kits tayo sa part 2 ng ating Project Choppy.